Nakataas na ang public storm warning signal sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Typhoon Santi. Ramdam na ngayon ang malakas na hangin at ulan sa probinsya ng Aurora kung saan inaasahang magla-landfall ang bagyo ngayong gabi o mamayang madaling araw. Kanina pa lang ay nagpatupad na ng forced evacuation sa coastal area sa Dinalungan, Aurora. Naka-standby na rin ang mga rescue team sa bayan naman ng Baler. Live mula sa Dinalungan sa Aurora, may report si Dante Perelio. Dante? Yes, Jessica, sa mga sandaling ito nga ay bumubuhos na ang napakalakas na ulan at bumabayo na rin ang napakalakas na hangin dito sa bayan ng Dinalungan sa Aurora. Delikado nang lumabas ng bahay, Jessica, kaya ang mga taga rito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang mga bahay habang ang ilan namang nakatira malapit sa dalampasigan at mababang lugar nagpuntahan na sa evacuation center kung saan nga mas ligtas. Jessica, mamayang hating gabi o bukas na madaling araw, inaasahang magla-landfall ang bagyong Santi dito sa lalawigan ng Aurora at ayon sa Pag-asa, kaya naman ramdam na nga ang epekto nito dito sa lalawigan. Dinig na dinig ang dagundong ng malakas na alon ilang metro lang mula sa dalampasigan ng Baler, Aurora. Tinatayang nasa 5 talampakan ang taas ng mga alon. Dulot na rin ang malakas na ihip ng hangin dito sa lalawigan. Karaniwan puno ng mga turista at bisita rito, pero dahil sa bagyong Santi, kakaunti ang mga tao ngayon. Maliban na lamang sa ilang gustong samantalahin ang pagkakataong ito para makapag-surfing. Wala ring mga mangingisdang pumalaot ngayong araw dahil lubhang peligroso. Pagka kasi may malalakas ang alon, di sila nakakalusong sa dagat. So ang ginagawa ng iba naman masyado? Oh, hindi. Yung iba kasi talagang dagat lang ang hanap buhay nila. Iba rin yung hanap buhay sa tricycle lang talaga. Nakataas ang public storm warning signal number 3 dito sa probinsya ng Aurora, kaya naman halos buong araw binayo ng malakas na pag-ulan dito. Ang Baler Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakahanda na ang mga rescue equipment at assets. Nakapreposisyon na rin daw ang mga rescue teams na may kanya-kanyang tasking, gayon din ang covered court, municipal building at ospital na posibleng maging evacuation centers. Paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa mga delikadong lugar, yung mga nasa coastal communities. Sa bayan naman ng Dinalungan, Aurora, bakas pa rin ang mga iniwang pinsala ng pinakahuling bagyong Labuyo na tumama rito. Malakas na rin ang buhos ng ulan at ihip ng hangin, pero bago pa man gumabi, ipinatupad na ang forced evacuation sa mga low-lying areas at coastal barangays. Pansamantalang tumutuloy ang may 50 pamilya sa eskwelahan rito. Kaya yung iba, yung mga kabuhayan ng iba, yung mga bahay ay talagang hindi pa nagagawa. Siksikan po sa higaan, tapos yung pong tubig, ilaw, tapos po yung mga bata, yun po yung pagkain. Hindi rin po makapagluto, gawa ng wala naman pong kalan dito sa school. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Dinalungan, may supply raw sila ng relief goods pero hindi pang matagalan. Kung ang pag-uusapan natin, yung paghahanda para sa mga projected needs ng aming evacuees, meron kaming nakahanda. Subalit, kinakabahan ako. Jessica, damit, pagkain, tubig at banig ang pangunahing kailangan ng mga evacuees ngayon rito at agad niyan tumugon ang Kapuso Foundation at papunta na sila ngayon rito sa lalawigan ng Aurora. Samantala, Jessica, pasado alas 7 nga kanina ng gabi nang magsimulang bumuhos itong napakalakas na ulan na may kasamang napakalakas rin na hangin. Dahilan para magtumbahan ng ilang poste ng ilaw at magbagsakan ng sanga ng mga puno. Maging itong ang ating live remote setup kanina ay halos tangayin na rin ng hangin. Lumaylay na rin dito, Jessica, ang ilang kawad ng kuryente kaya wala na rin ilaw sa ilang lugar rito. Balik sa iyo, Jessica. Okay, Dante, itong Dinalungan at itong Baler, kung di ako nagkakamali, diretsong nakaharap ito sa Pacific Ocean kung saan papasok yung bagyo, di ba? Tama, Jessica. Itong bali ang susunod na bayan pagkatapos ng Baler ay ito ng Dinalungan at ito nga ay napapalibutan ng karagatan. Kaya naman sa mga oras na ito nga ay binabantayan na rin dito yung posibleng storm surge at yan din ay ayon sa Pag-asa, Jessica. Okay, so dapat siguro yung mga nakatira, mga kababayan natin nakatira sa may dalampasigan, yun ang mga priority dapat na i-evacuate, di ba?
Tama, Jessica, maaga pa nga lamang ay nagpatupad na ng forced evacuation dito sa bayan ng Dinalungan. Ayon sa punong bayan dito ay hindi na raw nila hinintay gumabi dahil magiging mas mahirap nga para sa mga rescuer kung pagsapit ng dilim ay saka pa lamang magsasagawa ng rescue. Okay, at yung mga landslide prone area, alam ko yung isang bayan dyan, di ko na maalala yung pangalan, pero yung nasa gilid siya ng bundok parang matagal na yun na identified na landslide prone area. Yung mga nakatira rin sa mga ganung lugar, dapat alalay na rin o kaya wala na sila ngayon sa mga lugar na yon, di ba? Tama, Jessica. Sa Baler kanina, yung kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ay nag-ikot nga doon sa bawat barangay na merong identified na lugar na posibleng mag-erode yung lupa at mag-landslide, at ganun din sa mga low-lying areas para nga paalalahanan at bigyan ng abiso na mag-self-evacuate, at kung hindi ay ipatutupad na rin doon yung forced evacuation, Jessica. Okay, sa nakikita natin sa inyong live video, Dante, malakas na hangin at malakas na buhos ng ulan ang nararanasan ngayon dyan. Hindi lang hangin at hindi lang ulan, kundi sabay sila. Tama, Jessica, sabay na sabay. Kaya nga kanina nung tayo nag-iikot para alamin yung sitwasyon dito sa Dinalungan ay medyo cautious tayo dahil nakikita nga natin yung ilang bubong o yung yero ng mga bahay ay nagsisimula na rin parang lumuwag mula sa pagkakapako. At saka nakikita na rin natin na may mga puno na nagsisimula ng magbagsakan at mga kable ng kuryente na maaring maging dahilan para makakuryente pa o maka-aksidente, Jessica. Okay, so safety muna kayo ha. Ingat kayo dyan sa Aurora, Dante Perelio.